Mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 24. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Kung titingin kayo rito, tinatalakay nito ang tukol sa katutubong kagamitan ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Sinasabing katutubong kagamitan. Kapag pinag-isa bilang mag-asawa ang isang lalaki at babae, isang pamilya ang mabubuo. Ang relasyon sa pagitan ng mag-asawa ay yung naayon sa katutubong kagamitan. Kung ganon, ano ang hindi katutubong kagamitan? Labag sa katutubong kagamitan na isang tabi ng isang lalaki ang kanyang asawa at magkaroon ng sexual na relasyon sa ibang babae. Labag din sa katutubong kagamitan na isang tabi ng isang babae ang kanyang asawa at magkaroon ng sexual na relasyon sa ibang lalaki. Itinatag ng Diyos ang institusyon ng pamilya upang magkaroon ng natural na relasyon ang isang lalaki at babae sa isa't isa bilang mag-asawa nang sa ganoon mapanatili ang kaayusan sa pamilya. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay upang may tumanggap ng kanyang pag-ibig. Nilikha rin ng Diyos ang mga bagay para magkaroon ng kaparehang tao sa pag-ibig, pero sinira ng tao itong natural na kaayusan. Pagdating sa mga krimeng ginawa ng mga kabataan, mga 80% sa mga nagkasala ay nagmula sa mga tahanang walang maayos na relasyon sa isa't isa ang mga magulang. Napakahalaga nitong problema. Nasisira ang kaayusan sa pamilya dahil sa relasyon na hindi dapat. Dahil sa ngayon, nakatuon lang ang mga tao sa kanilang mga sarili, mahal man nila ang isa't isa nang sila'y ikinasal. Kapag nagsasama na sila ng kaunting panahon, nalalaman nila na hindi pala sila compatible. Paanong matutugma ng husto ang dalawang tao? Lalaki at babae ang pinag-uusapan natin. Hindi maaring maging pareho sila. Hindi magkatugmang personalidad. Saan patutungo ang mundong ito? Magkaiba man ang personalidad ng mag-asawa, dapat nilang matutunan na pakibagayan ng isa't isa sa pamamagitan ng pasensya at pagpapaubaya. Ito ang bumubuo ng isang pamilya at kasal. Kapag hindi na ito natural at nakakasama na, nagiging makasalanan na ang relasyon. Nagdudulot ito ng marami pang mga kasalanan. At tapos, ano ang mangyayari? Sa talata 27 sinasabing, at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki. Ano ang tinutukoy nito? Ang kabaklaan.
Dalawang lalaki na may sexual na relasyon sa isa't isa. Ito ang kasalanang pinagmulan ng sakit na tinatawag na AIDS. Maaring, ang AIDS ang epidemya na kakalat sa mga huling araw ng mundo. Kaya kung titingin kayo rito, sinasabing at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Sa lahat ng mga kasalanan, ang kabaklaan ay ang kasalanan kung saan direktang pinarurusahan ng tao. Ang utos na magdadala ng agarang biyaya ay ang utos na igalang ang inyong ama at ina. At ang kasalanan na magbibigay ng agarang parusa ay ang kasalanan ng pagpapakasasang homosekswal sa pagitan ng dalawang lalaki at ng dalawang babae. Dapat nyo itong malaman. Kailanmay hindi namali ang salita ng Diyos. Maaring ang 2,000 taon lang naitala itong mga salita, pero kitang-kita ang terribleng kasalanang ito sa mundo natin ngayon. Pero, ang isang bagay na talagang kabaliwan sa mga ito ay may ilang mga simbahan sa US sa ngayon ang nagsasabi na dapat lang pahintulutan ang pagiging homosekswal. Anong uri ba ito ng mundo? Ito ang sinasabi sa Biblia, pero mas pinili nilang baliwalain ang Biblia. Kapag umabot na ang ganitong mga bagay, wala nang gaanong oras ang nalalabi sa mundo, di ba? Sa ibang mga bansa, hindi na krimen ang pangangalunya at ngayon, tinatanggap na ng mga simbahan ang pagiging homosekswal at hindi na itinuturing na kasalanan. Hayaan sila hanggat nais nila. Tingnan natin ang talata 28. At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. Tingnan ang sinasabi rito, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Hindi ba't parang kakaiba? Kilalanin ng Diyos? Kilalanin ng Diyos? Maaring iniisip nyo na hindi naman mahalaga kung hindi man natin kilalanin ng Diyos. Marahil marami sa inyo ang nabubuhay hanggang ngayon ang hindi man lang nakaisip na gawin ito. Bakit ko kailangang isipin ng Diyos? Ni hindi ko man lang siya nakikita, kaya ano ngayon ang kikilalanin ko? Ano ba ang ibig sabihin na kilalanin ng Diyos? Ano man ang inyong minamahal, yan ang laging nasa isipan nyo. Kung ang isang babae na nagngangalang Maria ay nagmahal sa isang Juan, iisipin niya ito palagi. Iisipin niya ito kahit nasa bahay na siya, iisipin niya ito habang nagtatrabaho, iisipin niya ito kapag nakakita siya ng ibang kabataang lalaki habang naglalakad siya sa kalye. Palaging nasa isipan niya si Juan o palaging nasa isip. Bakit? Dahil siya'y mahal niya. Tapos may mga tao naman nagmamahal sa pera. Pera ang palagi nilang nasa isip. Gising man sila o tulog, pera ang lagi nilang iniisip. Kapag nagbukas sila ng tindahan, tinitingnan nila ang mga taong naglalakad sa labas at tinatansya kung magkano ang kikitain nila sa kanila. Kapag maganda ang bihis ng tao, inaasahan nilang gagastos siya ng mga 1,000. 500 naman ang tingin nila sa ibang tao at yung mga iba naman mga konting piso lang. Tinitingnan nila ang lahat na puro pera at dahil mahal nila ang pera, yun lang ang tanging nasa mga puso nila. At dahil hindi nila mahal ang Diyos, hindi siya nila minagaling na kilalanin. Lagyan dito ng tanda at dumako sa Mateo Kabanata 22. Mateo Kabanata 22. Talata 34. Mateo Kabanata 22, talata 34. Datapwat,
Nang marinig ng mga Fariseo na kanyang napatahimik ang mga Saduseyo, ay nangagkatipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong siya ng isang tanong upang siya'y tuksohin. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tingnan ang sinasabi rito. 10 ang mga utos, pero kung ilalagay nyo ito sa dalawang pangunahing kategorya, ang magiging una ay ang iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Paanong mamahalin ng isang tao ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong niyang isipan? Iniisip ko na hindi ito abot kaya natin na kahit isipin man lang. Yan pa kayang sundin? Subalit, tingnan natin sa ibang paraan. Sa pangalawa kong sermon, sinabi ko na nakakamtan ang tunay na kaligayahan kapag nakakamtan natin ang pinakaiibig natin. Ganito nyo isipin. Ipagpalagay na meron kayong mahal na handa kayong ibigay ang inyong buhay para sa taong yun. Kung ganoon, masaya ba kayo o hindi? Ipagpalagay na may tao na handa kayong ibigay ang inyong buhay nang walang pag-aalinlangan. Natagpuan nyo ang taong yun at magkasama kayo ngayon. Sa makatuwid, kayo ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Pero, ipagpalagay na ang taong yun ay ang Diyos. Kung ang taong minahal nyo ng husto na handa kayong ibigay ang inyong buhay ay ang Diyos, hindi ba kayo masaya? Liligaya kayo ng husto. Kaya, ang dahilan at layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ay upang mahalin siya ng tao. Sa pananaw ng Diyos, nais lang niyang mahalin ang tao nang walang anumang kondisyon at nais niyang malaman ng tao ang kanyang pag-ibig at mahalin din siya. Nais niya na magkaroon ng perpektong relasyon ng pag-ibig sa pagitan niya at ng tao, isang pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat. Ito ang espesyal na pribilehiyo na ibinigay sa tao. Isa itong espesyal na pribilehiyo para magawa ninyong mahalin ng Diyos ng buong buhay. Ito ang dapat talaga nating ipagmalaki at ikasiya ng husto. Sino ang Diyos? Siya ang lumikha ng mga langit at ng lupa. Siya ang kumokontrol sa kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang kataas-taasang nilalang, ang Diyos na isinasakatuparan ang perpektong kaharian ng langit. Kung magagawa ninyong mahalin itong Diyos ng inyong buong buhay, ano pa ang kakailanganin ninyo? Subalit, imposible. Bakit imposible? Dahil sa kasalanan. Bakit hindi ninyo nagawa na mahalin ang Diyos ng buo ninyong pagkatao? Dahil sa kasalanan. Bakit? Ang kasalanan ay takot sa Diyos. Ang Diyos ay banal. Walang kasalanan ang Diyos. Ang Diyos ay dalisay. Ang Diyos ay maluwalhati. Bilang mga tao na nagkasala sa Diyos, paano ba natin mamahalin ang Diyos?
Hindi natin kaya dahil sa ating mga kasalanan. Dumako tayo sa iba pang sipi sa Biblia. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Kabanata 3. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, Talata 1. Datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ituloy natin sa talata 4. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Tingnan ang sinasabi rito. Sinasabing, nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Tinutukoy nito ang ngayon. Sapagkat, ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Mga sarili lang nila ang kilala ng mga tao sa ngayon. Kahit ang mag-asawa ay sarili lang nila ang iniisip. Pareho rin sa relasyon ng magulang at mga anak. Iniisip lang ng mga magulang ang kanilang mga sarili, pati na rin ang mga anak. Bakit kaya? Paano natin nalaman? Nabubuhay tayo ngayon sa panahon na ibinibenta ng ina o ama ang sarili nilang mga anak. Mga taga-Roma, Kabanata 1, Talata 24. Nakakita na ako ng 3 mga ganitong kaso sa mga balita. Minsan, ibinenta ng ina ang kanyang anak na babae at nang sumunod na araw naman, ibinenta ng ama ang anak niyang babae. Nangyari ang ikatlo, ilang buwan pa lang ang nakalilipas sa Dejun. Ibinenta ng isang ina ang anak na babae sa isang bar bilang prostitute. Ganyan ang mundo natin ngayon. Sa ngayon, iniisip lang ng mga tao ang kanilang mga sarili. Iniisip lang din ng mga mag-asawa ang kanilang mga sarili. Kaya kapag nalaman nila na hindi pala sila compatible, magdi-divorce sila. Iniisip lang nila ang sarili. Ito na ang panahon ng katapusan. Ito ang mga panahon na mapanganib sa mga huling araw. Kaya tinatalakay nito ang panahong mapanganib. Susunod, sinasabing maibigin sa salapi. Kung mahal ng mga tao ang sarili, hindi maiiwasan na papasok ang pera sa eksena. Iniibig ng mga tao ang pera, kaya nag-aaway ang mga magulang at mga anak dahil sa pera, pati ang mag-asawa nag-aaway dahil sa pera. Hindi tayo gaanong nakakakita ng ganito sa Pilipinas, pero sa US, maraming mag-asawa ang nagkakanya-kanya sa pera. Yamang kumikita ng sarili ang lalaki at kumikita rin ng sarili ang babae. Ang may bahay na kumikita ng sarili niyang pera ay bahala rin sa sarili niyang mga gastusin. Tapos, kung kailangan nang maghiwalay ang mag-asawa, kakayanin na ng babae ang sarili niyang mga gastusin at magkakaroon ng sarili niyang mga pag-aari. Ganito na ang mundo. Susunod, sinasabing mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Hindi ba't ganyan na ngayon? Ito ang dahilan kaya ayaw na halos panatilihin ng mga tao ang Diyos sa kanilang mga isipan. Kaya habang nakikinig kayo sa mga salitang ito, dapat ninyong isipin, oo nga, ako nga ang tumatangging kilalanin ang Diyos. Ako ito. Ito ang palagi kong ginagawa. Ang buhay ko hanggang sa ngayon ay pawang kamalian. Ang Diyos ang pinagmulan ng kaligayahan at Diyos ang pinagmumula ng buhay. Nagmumula ang lahat sa Diyos, pero nabubuhay ako hanggang ngayon na binabaliwala ang Diyos at hindi siya pinanatili sa aking puso. Kaya paano ako aasa na makakatanggap ng anumang biyaya
o kapayapaan at kaligayahan sa aking puso. Isang araw, 30 taon na ang nakalilipas, pumasok ang Diyos sa aking puso. Mula ng araw na yon, nasa puso ko na ang Diyos. At dahil doon, nagkaroon ng kapayapaan sa aking puso anuman ang mangyari. Matapos kong maligtas, dumanas ako ng maraming hirap. Minsan, gigising ako sa umaga para lang malaman na wala na pala kaming pagkain at wala nang kakainin. Iipunin kong lahat ang mga di na kailangang papel sa bahay at ipagbibili. At sa perang pinagbilhan, makakabili na ako ng 2 piraso ng tokwa. 6 ang anak namin mag-asawa, kaya hinahati namin ang tokwa, ibibigay sa mga bata at papapasukin na sa eskwela habang kami naman walang kain buong maghapon. Ganoon pa man, may kapayapaan pa rin sa aming mga puso. Hindi namin naramdaman ang pagkabalisa sa aming puso at hindi rin kami dumadaing. Bakit? Dahil nang mapasa puso ko ang Diyos, maligaya ako. Hindi ito may pagpapalit sa ano paman dito sa mundo. Kapag natuklasan nyo itong katotohanan sa inyong buhay, malalaman nyo na nababalutan kayo nitong gayuma. Dumako tayo sa mga Kawikaan, Kabanata 1. Lagyan ng tanda rito sa mga taga-Roma, Kabanata 1, at dumako tayo sa mga Kawikaan, Kabanata 1. Mga Kawikaan, Kabanata 1. Mga Kawikaan, Kabanata 1. Kabanata 1. Babasahin ko mula talata 20. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan, kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako, siya ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan, sa pasukan ng mga pintuang bayan, sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman. Dito sinasabing, karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Sinabi ko na ito. Tingnan nyo ito. Sumisigaw ang karunungan sa pangulong dako ng pinagtitipunan. Itong karunungan ay si Jesus. Yamang si Jesus ang karunungan ng Diyos. Habang tinatahak natin ang landas ng buhay, naririnig natin ang tinig ng karunungan na nagsasabing, kayong mga taong lumalakad sa landas ng buhay, pakinggan ninyo ang tinig ng karunungan. Siya, ang karunungan, ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan, sa pasukan ng mga pintuang bayan, sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Hanggang kailan kayo mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman. Itong karunungan ay ang karunungan ng Diyos. Magsibalik kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Kung bubuksan natin ang ating mga tenga sa karunungan ng Diyos, isang araw, siya na karunungan ay ibubuhos ang kanyang espiritu sa atin. Sa madaling salita, ibibigay niya sa atin ang banal na espiritu. At sinasabing, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Kapag nabatid natin ang katotohanan sa salita ng Diyos, doon natin matatanggap ang banal na espiritu. Ito ang sinasabi, di ba? Aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Tapos sinasabing, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking inuunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway.
Ganito ang mga tao ngayon. Sa akin din, naligtas ako sa bandang huling bahagi ng aking buhay. At pagkatapos kong maligtas, nagbo-broadcast ako sa radyo at nangangaral ng ebanghelyo na puno ng kasiglahan. Kapag sinabi kong kailangan niyong maligtas, hindi ko sinasabi na dapat ninyong paniwalaan ang aking mga salita. Sinasabi ko na kailangan kayong maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Yan ang kaisipan at karunungan na galing sa Diyos. Pero binabaliwala lang ito ng mga tao. Kaligtasan? Aasahan ko na lang ang sarili kong lakas. Binaliwala nila ng ganyan. Minumura at pinahihirapan nila yung mga nagsasalita sa kanila ng tungkol dito at hindi man lang nila sinubukang makinig. Ang sekta ng kaligtasan, mga erehe sila. Nakakatawa, mukha ba tayong sekta? Pero, hindi man lang nila pinag-iisipang pakinggan ang mga sinasabi natin dahil may binabalak na masama ang mga tao laban sa atin at nagkakalat ng maling tsismis tungkol sa atin. At hindi man lang inaalam ng mga tao ang katotohanan. At hindi lang ito totoo sa panahon natin, palaging ganito. Parang hindi binibigyang pansin ng tao ang tunay na katotohanan. At alam ba ninyo kung ano ang nangyayari dahil dito? Tingnan ang talata 26. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagdating ng panahon ng pighati, pag dumating na ang mundo sa pighati, magkakaroon ng matinding kalamidad. Pagka ang inyong takot ay dumarating. Kapag nagsara na ang pintuan at dumating na ang takot sa mga tao, yan na ang katapusan. Wala na kayong magagawa. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasukanaan ay dumarating na parang ipo-ipo pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Pagdating ng pighati, yan na ang katapusan. Wala nang saysay pa ang pagtawag sa Panginoon. Wala nang saysay ang pagsisisi at ang paghiyaw sa Panginoon para kayo maligtas. Umiyak man kayo at kabugin ang inyong dibdib na sumisigaw ng ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na, at tayo'y hindi paligtas, pero huli na ang lahat. Sinasabing, tatawanan kayo ng Panginoon. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa panahon ng biyaya. Yamang nabubuhay pa tayo sa panahong matatanggap pa natin ang biyaya ng Diyos, dapat ninyong tandaan na itong mga salita ng Panginoon ay ang tinig ng Diyos. Ang mga salita ng Biblia ay ang tinig ng Diyos. Ito ang mga salita ni Jesus. Habang meron pa kayong pagkakataon, pakiusap, tanggapin ninyo itong mga salita sa inyong puso. Tanggapin ninyo kapag pinagagalitan kayo ng Biblia at sinasabi sa inyo kung ano ang kasalanan. Nagawa ko itong mga kasalanan, anong gagawin ko para matakasan itong mga kasalanan? Hindi ba dapat nagninilay-nilay kayo at nagsisisi? Ang Biblia ay salita ni Jesus. Salita ito ng Diyos. Nagsusumamo ang Diyos sa inyo na ipinababatid sa inyo itong katotohanan, pero sa inyong puso ayaw niyong makinig. Balikan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 1. Talata 29. Babasahin ko mula talata 28.
At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi na nararapat, nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ngayon, mula sa talata 29 hanggang sa katapusan ng kabanata, nakalista ang ilang mga kasalanan. Habang patuloy ninyong binabasa itong listahan ng paisa-isa, isipin ninyo kung anong kasalanan ang para sa inyo. Huwag nyo lang basta isipin na para sa inyo lahat ito. Kung gagawin nyo yan, hindi kayo makakakita ng anumang kasalanan sa inyong puso. Nangapos po sila ng buong kalikuan. Tingnan nyo kung ano ang nasa bulsa nyo. Pag uwi ninyo, tingnan ninyo ang mga bagay na naroon. Kung meron man doon na nakuha ninyo sa ano pa mang iligal na paraan, ito ang halimbawa ng inyong kalikuan. Ng kasamaan, masamang pag-iisip, kasakiman, kaswapangan at mahilig sa material na bagay, kahalayan, kalibugan, puspos ng kapanaghilian, kasalanan din ang mainggit, pagpatay sa kapwa-tao. Tinalakay ko ito kanina, di ba? Pagtatalo, nakikipagtalo at nakikipag-away, pagdaraya, seryosong kasalanan ang magsinungaling at mandaya ng iba kahit isang beses lang ninyo ginawa. Mga kasamaan, mapag-upasala, kasalanan ang magtsismis, mga mapanirang puri, ginagawang katawa-tawa ang ibang tao, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, dahasin ang ibang tao, mga palalo, tinitingnan ng mababa ang iba, mga mapagmapuri, nagyayabang tungkol sa pera, sa itsura, sa tahanan, anuman ito, kasalanan kapag ipinagmamayabang, mga mangangatha ng mga kasamaan, magbalak ng masama, mga masuwayin sa mga magulang, pagsuway sa mga salita ng mga magulang at bigyan sila ng pighati, mga haling, ibig sabihin pagiging tanga, mga hindi tapat sa tipanan, hindi pagtupad sa ginawa mong pangako. Maaring may mga pagkakataong hindi nyo maiwasan, pero may mga taong palaging nangangako at hindi naman tinutupad. Mga walang katutubong paggiliw. Maaring may mga paraan at pagkakataong tumulong sa iba pero hindi nyo ginagawa. Hindi mapagpatawad. Mga walang habag. Tinutukoy nito yung mga malupit at walang puso. Pagdating sa pagiging walang habag, kahit sa mag-asawa, maaring magalit ng husto ang lalaki at walang awang gulpihin ang kanyang may bahay. Para ito sa lahat. Ang kawalan ng awa ay nangangahulugang pagiging malupit at bayolente sa iba. Talata 32. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Yung mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay karapat-dapat na mamatay. Itong parusang kamatayan ay ang parusa na maitapon kayo sa impyerno. Itinalaga ng Diyos na karapat-dapat na mamatay ang mga ganoong tao. Kaya dapat na babayaran ng buo ang halaga para sa mga kasalanang ito. Kung hindi mababayaran ng buo itong halaga, hindi malulutas ang suliranin ng kasalanan. Susunod, punta tayo sa Kabanata 2, Talata 4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Sinasabi nitong talata kung bakit hindi kaagad tayo pinaparusahan kapag gumagawa tayo ng mga kasalanan. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi matapos nating magkasala. Noon, natutunan natin ang tukol kay Cain. Si Cain ang pumatay sa nakababata niyang kapatid.
Kaya tinanong ng Diyos si Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? Kaya binigyan si Cain ng pagkakataong magsisi. Kung nagsisi siya sa oras na yon, maaring napatawad siya. Kaya bakit hindi pinaparusahan ng tao kaagad kapag gumawa sila ng kasalanan? Dahil binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi. Pero sa halip, ano ang iniisip ng mga tao? Hindi sila kaagad pinarurusahan ng Diyos para magkaroon sila ng pagkakataong magsisi. Pero yamang hindi sila kaagad napaparusahan, iniisip ng mga tao, magkasala man ako, wala namang nangyayari sa akin, hindi umiiral ang Diyos. Magnakaw man at pumatay ang tao, pero hindi kaagad siya pinarurusahan ng Diyos, kaya iniisip niya na walang Diyos. Itinatanggi niya ang pagkakaroon ng Diyos. Nararanasan niya ang pagiging mapagpatawad ng Diyos, ang pagiging maawain at mapagbigay ng Diyos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong magsisi, pero binabaliwala lang niya. Ngayon, tingnan ang talata 5. Datapwat, ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan. Tingnan ang sinasabi rito. Hindi maghihintay ang Diyos habang panahon. Balang araw, darating ang araw ng puot para sa mga hindi nagsisisi. Ang araw ng paghuhukom. Kailangan ninyong magsisi. Dapat ninyong kahabagan ang inyong mga kasalanan sa harap ng Diyos at magsisi. Kung hindi kayo magsisisi, iniinsulto ninyo ang Diyos. Hindi nyo iginagalang ang Diyos. Nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuutan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Patuloy ninyong dinadagdagan ang puot na darating sa inyo. Patuloy na nadaragdagan. Kaya anong sinabi ko dati? Ang mas maliit na kasalanang ginawa ninyo ay mas kaunti ang kaparusahan at ang mas malaking kasalanan ay mas malaking kaparusahan sa impyerno. Kaya dumarami ang kaparusahan. Ngayon, tingnan ang talata 9. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Kanina sa Mateo Kabanata 5, binasa natin na ang laman ay mapupunta sa impyerno. Yan ang sinabi. At dito sinabi na pagdurusahan ng espiritu ang pighati. Babanggitin ko sandali ang tukol dito sa pighati na daranasin ng espiritu, tapos hihinto na tayo. Ang pighati ng espiritu. Dumako tayo sa Juan Kabanata 13. Juan Kabanata 13. Juan Kabanata 13, talata 2. At habang humahapon, nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon ang pagkakanulo sa kanya. Dito, ang lalaking nagngangalang Judas Iscariote ay isa sa mga alagad ni Jesus. Isa siya sa mga alagad ni Jesus, pero habang pasunod-sunod siya kay Jesus, nalaman niya na hindi pala ganoon kasaya. Nais ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin si Jesus at nakita ni Judas na wala silang pagkakataon na gawin ito, kaya naisip niya na baka siya ang makakatulong sa kanila. Kaya ipinagkanulo niya ang kanyang guro. Sinasabi ng Biblia na ang dyablo ang nagtanim ng ganitong kaisipan sa kanya. Tingnan pa ninyo ng husto sa talata 26. Talata 26. Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay. Piraso ito ng tinapay sa huling hapunan. Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Tinutukoy ni Jesus ang taong magkakanulo sa kanya. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos na maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Tingnan ang sinasabi rito. Pumasok si Satanas sa puso ni Judas Iscariote.
Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Ngayon, tingnan ang talata 30. Talata 30. Nang kanyang ang matanggap ang subo, ay umalis agad. Nooy gabi na. Lumabas siya, pero saan siya nagpunta? Pumunta siya sa mga punong saserdote para ipagkanulo si Jesus. Ganito ipinagkanulo ni Judas Iscariote si Jesus. Pero, habang ipinagkakanulo niya si Jesus, hindi man lang siya binagabag ng kanyang konsensya. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil kay Satanas, ang dyablo, na pumasok sa kanyang puso at humawak dito na mahigpit. Pinamanhid ang kanyang konsensya nang sa ganoon, ipinagkakanulo man niya ang kanyang guro, hindi nababagabag ang kanyang konsensya. Ipinapakita nito na ginawang manhid ang kanyang budhi ng kapangyarihan ng dyablo. Nakikinig kayo sa lahat nitong pag-uusap tungkol sa Biblia, pero kung hindi pa kayo ligtas, at habang nakikinig kayo nito, hindi man lang nababagabag ang inyong konsensya, kung hindi man lang kayo naging balisa at walang nais na magsisi, pagpasensya nyo na sabihin ko ito, pero nasa mapanganib kayong kalagayan, lubhang mapanganib. Alam ba ninyo kung bakit? Dahil manhid kayo. Dahil pinamanhid ng inyong kasalanan ang inyong puso. At kaya, kahit naririnig na ninyong lahat ang tungkol sa kasalanan, hindi man lang kayo nabagabag nito. Tulad yan nang wala kayong nararamdaman kapag nasa ilalim kayo ng pampamanhid at kukuha ang doktor ng kutsilyo at hihiwain kayo. Dahil napamanhid ang inyong konsensya, hindi man lang kayo nag-aalala kahit sinasabi pa sa inyo ng Biblia ang lahat ng tungkol sa kasalanan at kayo nga'y hahatulan. Talagang mapanganib. Pinipigilan ni Satanas ang inyong puso para hindi kayo maligtas. Dumako tayo sa Mateo Kabanata 27. Talata 1. Mateo Kabanata 27, Talata 1. Pagka umaga nga, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nangagsangunian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. At siya'y ginapos nila at siya'y inilabas at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador. Ipinagkanulo niya si Jesus halagang 30 piraso ng pilak ang halaga ng isang alipin. Pinangunahan niya itong mga buhong sa lihim na lugar kung saan naroroon si Jesus at ibinigay siya sa kanila. Ganito siya ipinagkanulo. Hinuli si Jesus at dinala muna para hatulan ng mga pinunong pangrelihiyon. Doon hinatulan siya ng kamatayan. Nilitis si Jesus ng 2 beses. Una ng mga pinunong pangrelihiyon at ikalawa sa hukuman pangsibil. Nang nilitis siya ng Romanong gobernador, yun ang hukumang pangsibil. Hindi siya maipapatay base sa sentensya ng pangrelihiyong hukuman, kaya dinala siya kay Poncio Pilato. Talata 3. Nang magkagayoy, si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, kapag sinasabing hinatulan, ibig sabihin, nakita niya na nahatulan na si Jesus ng kamatayan. Nang nakita niya ito, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pilak sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Ipinagkanulo niya ang dugong walang kasalanan. Datapwat, kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan. Nang nakita niya na nahatulan si Jesus ng kamatayan, nag-umpisa ng makaramdam ng pagsisisi ang kanyang puso. Bakit niya naramdaman itong pagsisisi? Dahil pumasok sa puso niya si Satanas, pero ngayon pinakawalan na siya ni Satanas.
At kaya, inumpisahan na siyang bagabagin ng kanyang konsensya at nabatid niya na ipinagkanulo niya ang dugong walang kasalanan. Walang kasalanan si Jesus at ipinagkanulo ko siya. Inumpisahan na siyang pahirapan ng husto ng kanyang konsensya. Kaya kinuha niya ang 30 pirasong pilak na natanggap niya at bumalik sa mga matatanda at sa mga punong saserdote upang hilingin silang kunin muli ang salapi. Ipinagkanulo ko ang dugong walang kasalanan, pero huli na. Anong pinagsasabi mo? Wala kaming pakialam at tinanggihan ng pera. Susunod, tingnan ng talata 5. At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis, at siya yumaon at nagbigti. Kung titingin kayo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 1, makikita nyo na sinasabi na si Judas nang sa pagpapatihulog ng patiwarik ay pumutok siya sa gitna at sumambulat ang lahat ng mga laman ng kanyang tiyan. Alam ba ninyo ang kahulugan nito? Ito ang paghihirap ng Espiritu. Ang paghihirap na nararanasan ng Espiritu ay katulad sa paghihirap na nararanasan ng konsensya. Alam ba ninyo kung kailan nag-uumpisang makaramdam ng paghihirap ang konsensya? Habang nabubuhay kayo rito sa mundo, hindi naman talaga pinahihirapan ang inyong konsensya dahil manhid nga ito. Pero, sa sandaling itapon kayo sa impyerno, mawawala ang pagkamanhid sa inyong konsensya. Yamang, itatapon din ng dyablo sa impyerno, hindi na niya kayo mapanghahawakan. Kaya sa oras na yon, manunumbalik ang inyong konsensya sa dati nitong kalagayan sa impyerno. Kaya, ang lahat ng kasalanan na nagawa ninyo dito sa mundo ay doon lang magsisimulan tumusok sa inyong konsensya na parang mga karayom at mga tinik. Lubhang naghirap ng gusto ang konsensya ni Judas Iscariote. Masyado siyang naghirap kaya nagbigti siya. Nagpatihulog siya na bumulwak ang kanyang tiyan at lumabas ang mga laman loob. Anong ibig sabihin ba ng maligtas? Ang pagiging ligtas ay ang pagkaunawa ng inyong kasalanan sa inyong konsensya ngayon at tapos ang pagiging malaya sa kasalanang yun. Ang kaligtasan ay ang paglaya sa paghihirap ng inyong konsensya. Kung hindi ninyo ito nararanasan at sa sandaling maitapon kayo sa impyerno, mawawala ang pagkakahawak ng dyablo sa inyo at mararanasan ninyo ang matinding paghihirap. Kaya may paghihirap ng espiritu at may paghihirap ng laman. Gaya ng sinabi ko kanina, sa panahong yon, nasa binuhay na muli kayong katawan at kaya hindi kayo mamamatay. Kaya maging tapat kayo sa sarili at maging tapat sa Diyos. Isipin ninyo ang mga kasalanan na nagawa ninyo at buong tapat na hilingin sa Diyos na patawarin kayo, ihayag ang inyong kasalanan sa Diyos at hingin sa Kanya ang kapatawaran. Dumako tayo sa Mateo Kabanata 13. Babasahin ko mula talata 47. Mateo Kabanata 13, talata 47. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno
ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at hihiwalay ang masasama sa matutuwid at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Dito, ikinukwento ni Jesus ang isang parabola tungkol sa kaharian ng langit. Habang binanggit niya itong parabola ng kaharian ng langit, inilarawan niya kung paano inihagis ang lambat sa dagat para makahuli ng isda. Inihagis ng mga mangingisda ang lambat sa dagat at pag dumating na ang oras at hahatakin na nila ang lambat, maraming isda roon sa lambat. Sa oras na yon, hinihiwalay ng mga mangingisda ang mga isdang nakakain at sa hindi. Itatapon yung hindi nakakain at ilalagay naman sa lalagyan ang mga isdang pwedeng kainin. Sinasabing, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Sino ang mga matutuwid? Lahat dito sa mundo ay makasalanan. Kaya sino ngayon ang matutuwid? Subalit, sinasabi na ang masasama na kasama sa matutuwid ay titipunin at itatapon sa kalan ng apoy na siyang impyerno. Anong ibig sabihin nito? Ang paghahagis ng mga lambat, siyempre, ay kumakatawan sa pangangaral ng ebanghelyo at pagtatag ng simbahan. Maaring tingnan natin ang ganito. Sa 2,000 taon mula pa ng panahon ni Jesus, na itatag ang simbahan at maraming denominasyon ang nabuo at nahayag ang kasaysayan ng simbahan. At marami sa mga tao na nagsabi na naniniwala sila kay Jesus at naniniwala sa Diyos ang nagtipon sa simbahan. Pero, gaya ng sinasabi sa Mateo Kabanata 7, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gaya ng sinabi ni Jesus ng panahong yun, hindi lahat ng nasa simbahan ay mapupunta sa langit. Ibig sabihin nitong salitang matutuwid ay ang mga taong ligtas. Makasalanan sila, pero sa sandaling maligtas sila, kapag isinilang silang muli bilang mga anak ng Diyos, itinuturing sila na magkakasama sa mga matutuwid. Pero, kahalo nitong mga tao, ang ilang hindi dapat at tinukoy sila rito bilang ang mga masasama. Titipunin itong masasama at itatapon sa kalan ng apoy. O sabihin nating itatapon sila sa impyerno. Maraming mga isda ang nasa labas ng simbahan, mga nasa labas ng lambat. Pero hindi ito tumutukoy sa kanila. Tinutukoy nito ang isdang nasa loob ng lambat, pero hahatiin sila sa 2 grupo. Sa 2,000 taong kasaysayan ng simbahan, nagkaroon ng napakaraming tao. Kahit ngayon, kapag pinag-uusapan natin ang tukol sa simbahan, mga 1,000,000 na siguro ang mga tao sa mga simbahang protestante at mga 800,000,000 sa simbahang katoliko. Kaya, lahat nitong mga tao ay nasa simbahan, pero sa bandang huli, sa muling pagdating ni Jesus, magiging malinaw kung sino sa mga taong ito ang naligtas at makakapasok sa kaharian ng Diyos. May iba pang ganitong mga parabola sa Mateo Kabanata 13. Sa mga nauna sa kabanata ay may parabola ng buto ng mustasa. Tumutukoy rin ito sa mga mapagkunwaring naniniwala. Siguro,
Napakatagal nang nagsisimba ang ilan sa inyo, pero kung hindi ninyo kailanman natiyak mula sa kaibuturan ng inyong puso na naging makatuwiran na kayo sa harapan ng Diyos, yan ang suliranin na kailangan ninyong harapin. Dumako tayo sa Apokalipsis Kabanata 21, sa bandang hulihan ng Biblia. Apokalipsis Kabanata 21. Apokalipsis Kabanata 21, yung pinakahuling talata ng kabanata. Apokalipsis Kabanata 21, talata 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Dito sa Kabanata 22, may paliwanag sa atin tungkol sa langit, at dito sa hulihan, tinutukoy ang bagong Jerusalem at inilalarawan ang templo sa bandang huli, ang templo sa bagong Jerusalem. At tapos sinasabi sa talata 27, at hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Habang binabasa nyo itong talata, isipin nyo ang inyong sarili. Tanungin nyo ang inyong sarili kung karumal-dumal kayo o banal. Yung mga karumal-dumal ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga karumal-dumal. Tanungin nyo ang sarili kung isa kayo sa mga karumal-dumal o isa kayo sa mga banal. Kung hindi kayo banal, walang paraan para makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lugar na maaari niyong pasukin basta't gusto nyo. Yung mga banalang na gaya ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung mga banalang tulad ng Diyos. Kaya, yung mga makatuwiran lang at banal ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos na makasalanan pa. Hindi ko ito gawa-gawa. Ito ang sinasabi rito sa Biblia, di ba? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan. Kapag nagsisinungaling ang isang tao o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa iba pang mga Diyos o nangangalunya o gumagawa ng ibang kasalanan, pinarurumi siya nitong mga kasalanan. Ganon din sa mga mainitin ng ulo. Lahat ng mga kasalanan ay nagpaparumi sa isang tao. Sino mang marumi ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit, kung nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay ng tupa, makakapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Subukan yung pag-isipan ang inyong mga sarili ayon sa mga salitang ito. Gaya ng pagsusuri nyo ng ibang bagay sa microscope, dapat makita ninyo ang sarili ayon sa sinasabi ng Biblia. Tingnan natin ang Kabanata 21, talata 8. Talata 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid, ito yung mga gumagawa ng pangangalunya, at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Itong pangalawang kamatayan ay ang dagat-dagatang apoy. Impyerno ang tinutukoy nito, di ba? Noon, pinag-isipan natin halos ang mga ito.
Pero rito sinasabing, ngunit sa mga duwag, kung may takot kayo sa inyong puso, mauuwi kayo sa impyerno. Kung mananatili ang takot dyan sa inyong puso, ibig sabihin, mauuwi kayo sa impyerno. Binanggit ko na ito sa pangalawang araw nitong conference. Dinaya ng ulupong sina Adan at Eva, at dahil dito, kinain nila ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, at tapos natuklasan nilang hubad pala sila. Nahihiya ang isang taong hubad dahil sa kanyang kahubaran, at natatakot siya at asiwa. Naipaliwanag ko na ito. Ang dahilan kung bakit may takot ang isang tao ay dahil hubad siya. Hubad ng kanyang espiritu. Takot ang isang tao dahil hindi siya nakasuot ng damit ng kaligtasan na tinutukoy sa Isayas Kabanata 61, talata 10. Ang taong hindi nadaramtan ng damit ng kaligtasan ay takot at asiwa. Kaya, ang mga taong may takot sa kanilang mga puso ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya, dapat natin malaman kung paano iwawala itong takot sa ating mga puso. At yan ang pagtutuunan natin. Punta tayo sa mga taga-Galasya, Kabanata 5. Mga taga-Galasya, Kabanata 5. Sa Bagong Tipan. Babasahin ko mula talata 11. Mga taga-Galasya, Kabanata 5, talata 11. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kasama itong tatlo sa kasalanan ng pangangalunya. Binanggit ko ito noong nakaraan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Binanggit ko rin ito noon at ipinaliwanag kung ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung meron kayong yuyukuran na hindi naman taong buhay, yumukod man kayo sa harap ng nicho o libingan o sa harap ng estatwa ni Buddha o ni Maria o sa mga bagay na walang buhay. Siyempre, buhay ang mga hayop, pero o yuyukod kayo sa kahit na ano na hindi taong buhay, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At hahatulan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan bilang napakalaking kasalanan at hahatulan ng matindi sa impyerno. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. At tapos sinasabing pangkukulam. Kasama sa pangkukulam ang pamahiin at panghuhula. Pag-isipan nyo ito. Kumonsulta na ba kayo sa manghuhula? At tapos, sa Korea, may seremonya na isang uri ng exorcism. Kukuha ng isang shaman para isagawa ito. Maaring nakapanood na kayo ng ganoong seremonya, pero may problema kung lumahok talaga kayo sa ganoong pangyayari. Tapos, nariyan ang iba't ibang uri ng panghuhula. Gaya ng pagbabasa ng palad, problema rin yan. Kabilang sa pangkukulam ang lahat ng ganitong gawain at itinuturing ng mga mangkukulam ang gumagawa ng ganoong mga bagay. Pag-isipan niyo ito ng mabuti. Habang nabubuhay kayo rito sa mundo hanggang ngayon, sumali na ba kayo sa ganoong gawain kahit minsan lang? Kung nagawa ninyo ito kahit isang beses lang, tatanggap kayo ng napakatinding hatol sa harap ng hukuman. Siguro sa puso ninyo, iniisip nyong, hindi ba't ginagawa yan paminsan-minsan ng kahit sino? Pero kung ganyan ang iniisip nyo,
Nagdadahilan lang kayo. Sino mang mga tuwiran ng kanyang kasalanan ng ganito at umaasang maabsuelto sa harap ng Diyos dahil lahat na may gumagawa ng parehong mga kasalanan, sino mang mga tuwiran ng ganito ay hindi talaga nauunawaan ang tindi ng suliranin ng kanyang kasalanan. Yamang salita ito ng Diyos, salita ng Diyos ang Biblia, at sa makatuwid, base sa mga salitang ito, dapat ninyong suriin ang sarili kung may nagawa ba kayong kasalanan gaya nito. Hindi nyo dapat ibase ang inyong pasya sa iniisip nyong karaniwan lang. Kaya kung may nagawa kayong ganito, dapat kayong magsisi sa inyong puso sa harap ng Diyos. Susunod, sinasabing pag-aalitan, paglalaban-laban. Ipagpalagay na may nakaaway kayo dahil sa inyong nagawa, maaring hindi naman seryoso. Kung ang naging resulta ay hindi na kayo nagkikibuan, hindi man kayo magkaaway ng husto, kasama yan sa paglalaban-laban. Kung nangyari ang ganyan sa inyo, ibig sabihin nakagawa na kayo ng kasalanan. Kalaunan, nakipag-ayos na kayo sa taong yun. Humingi kayo ng tawad sa isa't isa at pagkatapos noon, wala nang problema. Pero kahit na, hindi ibig sabihin na nawala na ang kasalanan ng pagkagalit nyo sa taong yun. Dahil naayos man ang alitan ng dalawang tao, nananatili pa rin ang kasalanan sa harap ng Diyos. Naroon pa rin ang kasalanan sa harap ng Diyos. Sa makatuwid, ang kasalanan na nasa harap ng Diyos ang dapat na maalis. Hindi komo naayos na ang problema ng dalawang tao, ay naayos na rin ang problema sa harap ng Diyos. Kapag nagawa ang isang kasalanan, diretso itong pumupunta sa harapan ng Diyos. Yamang kautusan ng Diyos ang sinuway, direktang pumupunta sa harap ng Diyos ang kasalanan. Kung ito ang Diyos at may dalawang tao rito, sabihin natin nagtalo itong dalawa. Sa sandaling nagtatalo sila, ang kasalanan yon ay pumupunta sa harap ng Diyos. Maaring may ninakaw itong tao sa taong ito. Sa ganyang kaso, ang kasalanan ng pagnanakaw ay diretsong pumupunta sa harap ng Diyos. Kung nagalit itong tao sa taong ito, ang kasalanan ng pagkapuot ay diretsong pumupunta sa harap ng Diyos. Pero kahit nalutas man ang problema nitong dalawang tao, kailangan pa rin lutasin ang problema sa harap ng Diyos. Ang kasalanang napunta sa Diyos ay kailangang maalis. Bakit? Ipagpalagay na nag-away itong dalawang tao, kaya nakagawa sila ng kasalanan. Pero humingi naman sila ng tawad sa isa't isa. Ganoon pa man, ang kapatawarang iyon ay nangyari at nalutas lang ang suliranin sa dalawang tao. Hindi ibig sabihin na naligtas sila, tama? May kasalanan sa pagitan nitong dalawang tao. Kahit nanghingi man sila ng tawad sa isa't isa, hindi ibig sabihin na ligtas na sila. Ang pagiging ligtas ay ang paglutas ng suliranin na nasa harap ng Diyos. Kaya sa lipunan, kailangang malutas ang problema sa pagitan ng bawat tao. Kapag kumikilos ang mga tao nang hindi nakabubuti sa lipunan o nakakasira sa kaayusan ng lipunan, mahalagang humingi sila ng paumanhin at patawarin ang bawat isa. Mabuti talaga ang maidudulot nito sa pagpapanatili ng isang maayos na lipunan at maayos na buhay. Makikita natin ito na naayon sa moral at napakabuti. Pero una sa lahat, hindi yan sapat para malutas ang suliranin sa harap ng Diyos. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan, ang mga kasalanang ginawa ninyo hanggang ngayon ay hahatulan lahat sa harapan ng hukuman ng Diyos. Bawat isa ay hahatulan ayon sa lahat ng mga gawang nakatala
sa mga aklat na nasa harapan niya. Kaya, sa harap dapat ng Diyos tayo magsisi at hindi sa harap ng tao. Kung titingin kayo rito, sinasabing pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa puot, biglang galit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagbubuo ng grupo. Tapos sinasabing mga hidwang pananampalataya. Hidwang pananampalataya. Ano ba talaga ang hidwang pananampalataya? Ang hidwang pananampalataya ay binabago ang pangunahing katotohanan ng Biblia at nangangaral ng mga bagay na hindi ayon sa isinasaad ng Biblia. Yan ang hidwang pananampalataya. Pero sa mundo natin ngayon, binabansagan ng mga tao na erehe ang anuman na hindi ayon sa takbo ng kanilang pag-iisip. Lahat ng hindi nila sinasang-ayunan. Kung hindi sila umaayon dito, sinasabi nila na hidwang pananampalataya. Noon, sa panahon din ni Jesus, inakala ng mga Hudyo na erehe ng Nazaret si Jesus. Tinukoy nila si Apostol Pablo bilang pinuno ng sekta ng mga taga-Nazaret. Dahil nagsalita man sina Jesus at Pablo ng ayon talaga sa mga kasulatan, hindi naman sumasang-ayon ang mga Hudyo sa mga sinasabi nila, kaya tinawag silang mga erehe nila. Madalas din ito mangyari ngayon. Itinuturing ng mga tao na erehe ang sinumang hindi sumasang-ayon sa kanila o sa mga turo ng kanilang denominasyon. Pastor ako noon sa Presbyterian Church at pagkatapos kong maligtas, naisip ko na dapat akong mabautismuhan, yamang sinasabi sa atin ng Biblia na nabautismuhan din si Jesus mismo. Kaya tila tamang ang mabautismuhan ako at tunay ngang natanggap ko ang bautismo. Pagkatapos noon, idiniklara ng Presbyterian Church na isa akong erehe. Kung ganoon, erehe rin marahil si Jesus, yamang nabautismuhan siya. Kung hindi na ayon ang opinyon ng iba sa sarili nilang opinyon, tatawagin sila ng mga tao na erehe. Pero sa katunayan, ang hidwang pananampalataya ay ang anumang hindi na ayon sa Biblia. Susunod, sinasabing mga pagkainggit, pagpatay, paglalasing. Pag-isipan nyo ito ng mabuti. Isipin nyo kung nalasing na ba kayo at nagsalita ng kahangalan habang kayo'y lasing? Nalasing na ba kayo? Yan din ay kasalanan na kasama pa sa iba sa harap ng Diyos. Kung minsan nyo lang ginawa, isang kasalanan yan. Kung 2 beses, 2 kasalanan yan. Naiipon itong mga kasalanan sa harap ng Diyos. Dahil ang pisikal na katawan ng tao ay nalikha ng ayon sa mga kautusan ng paglikha na itinalaga ng Diyos. Pero kung uminom ng alak ang isang tao, hinahadlangan nito ang mga kautusan na sumasaklaw sa mga selula ng katawan. Kaya nakapagsasalita ang tao ng walang saysay. Isa itong kasalanan. Kung iinom ang isang nauuhaw na tao ng isang basong alak, at hindi sapat para siya ay malasing, hindi yun matatawag na kasalanan. Pero siyempre, mas mabuti na huwag uminom ng alak. Hindi ko naging ugali ang pag-inom ng alak, kaya hindi ko alam ang lasa ng ganoong inumin. Hindi maaakusahan ng paggawa ng kasalanan ang isang tao dahil lang sa pag-inom niya ng isang basong alak. Pero kung nalasing siya, isa yang kasalanan na sasama sa iba pang naipon sa harap ng Diyos. Yan ay kung nalasing siya. Pag-isipan niyo ito ng mabuti. Kung nalasing na kayo, nakagawa na kayo ng kasalanan at dapat ninyong pagbayaran ang halaga ng kasalanang yan. Magulong pagtitipon. Kasama sa magulong pagtitipon ang labis na pagbibisyo, paglalasing, pagsusugal, o paglalaan ng oras sa mga prostitute. Mga bagay tulad nito. Tumutukoy ang magulong pagtitipon sa anumang bagay na kabilang dito sa buhay na abnormal na paglulustay.
Tanungin ang inyong sarili kung ilang beses na kayong gumawa ng ganito. Sa tuwing gagawin nyo yan, kasalanan yan na napunta sa harap ng Diyos. Kung hindi malulutas ang suliranin ng kasalanan yan, hindi kayo maliligtas. Susunod, sinasabing, mga kalayawan at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag sinasabing magsisipagmana sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng ipinaliwanag ko sa nakaraang aralin, sa Jeremias Kabanata 5, talata 25 sinasabing, ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Itong mga kasalanan na nagawa ninyo ang humaharang sa pagitan ninyo at ng Diyos, upang ang banal na espiritu na nagmumula sa Diyos ay hindi makarating sa inyo. Hinaharangan nila ang daanan ng banal na espiritu. Kaya, kailangan ganap na malutas ang suliranin nitong mga kasalanan. Punta tayo sa Mateo Kabanata 5. Kabanata 5, talata 26. Pakiulit pagkatapos ko. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Pakiyuko ng inyong mga ulo. Lahat kayo pakiyuko. Mag-meditate tayo sandali. Kailangang bayaran ninyo ang halaga ng lahat ng mga kasalanang ginawa ninyo habang nabubuhay kayo rito sa mundo hanggang sa kahuli-hulihang beles hanggang sa pinakamaliit na kasalanan. Kung hindi ninyo babayaran itong halaga, hindi ninyo maiiwasan ang impyerno. Ito ang sinabi ni Jesus. Nabayaran na ba ninyong lahat ang halaga ng inyong mga kasalanan? Kung hindi pa, kung sa palagay ninyo ay nariyan pa ang inyong mga kasalanan, mauuwi kayo sa impyerno dahil sa suliraning yan. Ano ang gagawin ninyo? Dahil kahit nasa pinakamaliit na kasalanang natira, hindi maiiwasan na mauuwi kayo sa impyerno. Sa oras na ito, dapat ninyong pagsisihan sa inyong puso sa harap ng Diyos ng buong tapat ang lahat ng iba't ibang mga kasalanan na nagawa ninyo. Sinabi ng Diyos na inililigtas niya ang mga matutuwid sa puso. Nangalunya na ba kayo? O kaya, nagpalaglag ng bata? O marahil, nagsinungaling? Napuot na ba kayo sa iba? O nagalit na ba kayo sa iba? Nagnakaw na ba kayo ng gamit ng iba?
Kung pananatilihin ninyong nakatago ang mga kasalanang yan sa inyong puso at hindi ito aaminin, hindi kayo makakatungo sa Diyos. Hindi kayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ikumpisal ninyo ang mga kasalanang yan sa harap ng Diyos at hingin ang kanyang kapatawaran. Banal na Ama at Diyos, sa ngayon, nakayuko ang mga makasalanan sa harapan ninyo. May mga kasalanan silang nagawa na hindi alam ng iba, mga kasalanang nakatago sa kanilang mga puso. Na alam ito, nakayuko sila ngayon sa harap ninyo. Panginoon, iligtas ninyo ang kanilang mga espiritu. Nakayuko sila ngayon sa harap ninyo na nagnanais na maligtas. Panginoon, nananalangin kami na iligtas ninyo ang mga espiritu ng mga taong ito. Papalapit na sa katapusan itong mundo at papalapit na ang inyong ikalawang pagparito. Habang nabubuhay sila sa mundo ngayon, natuon ang mga puso nila sa pagkain at pag-inom, pagbibili at pagbibenta, pagtatanim, pagtatayo ng kanilang mga bahay, pagpapakasal at iba pa. Nabuhay silang walang alam, na hindi alam kung buhay ba ang kanilang mga espiritu o patay. Pero ngayon, nalaman nila na sa pamamagitan ng mga salita ng Biblia, na totoo ang Biblia at natutupad ang inyong balak. At yamang buong kababaang loob silang nakayuko sa harap ninyo ngayon, buong puso kaming nananalangin na kaawaan ninyo ang kanilang mga espiritu at sa pamamagitan ng mga salita ng Biblia na nakabukas sa kanila ngayong gabi, ay mabatid nawa nila ang katotohanan at maligtas. Sa mga nakayuko sa harapan ninyo ngayon, nananalangin kami na sana'y walang maiwan sa kanila pagdating ng rapture at wala sanang makatanggap ng marka sa kanilang noo o sa likod ng kanilang mga kamay at sumunod sa Antikristo sa landas ng walang hanggang pagkalipol. Nahaharap ngayon sa isang napakalaking suliranin itong mga tao, pero dahil maliligtas nga sila sa pamamagitan ng inyong salita, nananalangin kami na ilapit ninyo ang kanilang mga puso sa inyong salita upang marinig nila ang sinasabi ninyo sa kanila. Ipinapanalangin namin itong lahat sa pangalan ng Panginoon. Amen.